Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at patuloy nating dinggin ang panalangin at hindi panawagan ng ating mahal na patron sa San Juan Bautista upang ito natin ating mga sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwahing pangdigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa panunutbay niya. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga kawal ng Faraon, sakay ang kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa pinahirot
sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin? Sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang dito mamamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig na namin na manatiling alipin kaysa mamatay sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi ba ninyo makita uli ang mga Ehipsyong iyan? Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinapnan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa kanyang kimtang na dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lamang natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa aking nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niya'y tagumpay. Siya'y mangdirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga nagsisulog, ang lahat ng ito'y kanyang nilunod, pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, wala ngang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nagdurugong manding ang mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit?"
Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inalalarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw, 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim sa lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang kulang? Ito marahil lang sa gustong ipaiwatig ni Jesus sa mga Skriba at Pariseo na humiling ng palatandaan mula sa langit tungkol sa Kanya. Ano pa ba ang kulang? Marami nang nagawa si Jesus. Mga kababalaghan, pagkapagaling sa mga may sakit, pagkapalay sa mga demonyo, pagtuturo na may kapangyarihan tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero ito, humingi pa rin sila ng palatandaan mula sa langit. Pero sabi nga ni Jesus, walang palatandang ibibigay, kundi ang palatandaan ni Jonas at ng reyna ng timog. Kasi si Jonas, nangaral sa mga tao, taga-Ninive, at nagbalik loob sila sa Diyos. Higit na di hamak si Jesus kaysa Jonas, kay Jonas, pero bakit ang mga taong ito ay ayaw pa rin magbalik loob sa Diyos? At sa pangbinigay na halimbawa ay itong reyna ng timog, si Reyna Sheba. Si Reyna Sheba po ay nung madinig ang karunungan o nung madinig niyan tungkol kay Solomon, na-curious siya. Kaya naglakbay siya. Gaano kalayo ang kanyang nilakbay? 1,400 miles. 1,400 miles. At hindi ganon kadali ang paglalakbay. Hindi rin ganon kalapit ang kanyang nilakbay. Pero ginawa niya ito para lamang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ang reyna ng timog na natili ng 6 na buwan sa piling ni Solomon, nakikinig at namangha siya. Totoong lahat ng sinabi tungkol sa kanya, tungkol ang lahat ng sinabi sa narinig niya. Kaya dahil dito, hinandugan ng ginto, kayamanan ni Reyna Sheba si Solomon. Pero higit na di hamak kay Solomon si Jesus. Isang inspirasyon na maaari nating makita sa ginawa ng Reyna ng Timog ay yung kanyang pagnanais na makilala at malaman si Solomon ang kanyang karunungan. At talagang nag-effort siya. Ngayon, sa ating buhay, ano pa ba ang kulang para higit pa tayo mapalapit sa ating Panginoon? Siguro naman sa atin, hindi tayo hingi ng tanda, pero may mga pagkakataon na marami tayong pinalalampas na grasya, biyaya ng Diyos para sa atin. Ano pa ba ang kulang?
Kulang saan? Kasi kung titingnan po natin, nariyan ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Nandiyan ang buhay panalangin natin. Nandiyan ang mga kwento, talambuhay ng mga santo at santa na pumukaw sa kanilang buhay tungkol sa ating Panginoon. Kaya andun yung kanilang matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ano pa bang kulang ang kailangang gawin ng Panginoon? Hatiin ko wala na. Kung meron mang kulang, siguro nasa sa atin na iyon. Nasa sa atin na iyon. At anong madalas nagiging hadlang sa atin para sa ating pananampalataya, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Yung isa, makikita natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodo, yung pagkakaroon ng matigas na puso. Hindi lang ang ulo natin na matigas, kundi maaaring minsan matigas ang puso natin sa Diyos. Pag sinabi natin magtigas sa puso, ano bang nilalaman ng ating puso? Galit, pagkainggit, pagseselos, pagiging makasarili. Baka yun ang nilalaman ng puso natin, nagiging matigas yan. Nagiging sarado yan sa grasya ng Diyos. Yung pangalawa, yung kasalanan tinatawag natin na sloth o yung katamaran. Yung tamad, kadalasan sinasabi natin, napakatamad mo naman. Ibig sabihin ng napakatamad, walang ginagawa. Nandun lang sa bahay, nakaupo, nakahilata. Pero dito, ang pagiging tamad ay na tinutukoy natin, tamad tayong madagdagan ang kaalaman natin sa pananampalataya. Tamad tayong madagdagan ang karunungan natin tungkol sa mga aral ng ating Panginoon. Dahil higit na nakatuon ang ating isip at puso sa ibang bagay. Tamad para sa Diyos, pero sa ibang bagay, hindi. Tamad para sa Diyos, pero sa ibang bagay, ibang gawain, hindi. Patigas sa puso, katamaran. Ito yung minsan nagiging hadlang sa atin upang higit nating ma-appreciate ang biyaya, ang pamamaraan ng Diyos sa ating buhay. Ano pa ba ang kulang? Sa Diyos wala. Marahil sa atin. Amen. Natuklasan ni Jonas sa walang makatatakas sa Panginoon, idalangin natin sa Diyos sama na bigyan tayo ng biyaya makapagbagong buhay at matatag na pananalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ating itutugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan, naway ipahayag na walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon na may malinis na puso.
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng mga may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasigurihan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula pa nung una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahain ipinagutos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at paspasan mo ito ng kabanalanggay ng iyong kaloob sa mga alin-abay na lubha mo'y kinalugod, upang ang handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ay yung mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, O Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at iligos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso